Kumusta po kayo? Mga minamahal naming tagapakinig. Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Ako po ang inyong lingkod at gaya ng dati, samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang puso raw ng isang ina ay isang karagatang hindi mo kailanman masusukat ang lalim. Isang karagatan ng pagmamahal, pag-unawa, at walang hanggang pagpapasensya. Ngunit paano kung ang mismong mga alon na nagmula sa karagatang iyon, ang sarili niyang mga anak, ang siyang magiging dahilan upang ito'y masugatan? Ating pakinggan ang kwento ni Ina Ligaya. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng maliit na kusina. Kasunod nito ay isang impit na daing ng sakit. Sa malamig na sahig, sa gitna ng nagkalat na mga piraso ng nabasag na plato, nakahandusay si Ligaya. Ang matinding kirot sa kanyang balakang at binti ay halos magpamanhid sa kanyang buong katawan, ngunit may isang sakit na mas tumatagos pa roon. Ang sakit na nagmumula sa kanyang pusong tila piniga at tinuyo. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ang huling bagay na kanyang nakita ay ang luma niyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Madilim ang screen nito, walang buhay, tulad ng pag-asang kanina pa niya yakap-yakap. Ngunit ang araw na yon ay hindi nagsimula sa kadiliman. Nagsimula ito sa liwanag. Sinabayan ng unang tilaok ng mga tandang sa baryo mapayapa ang pagbangon ni Ina Ligaya. 4:00 pa lang ng umaga. Ngunit para sa kanya, ang araw na ito ay mas espesyal pa sa anumang pagsikat ng araw. Ito ang kanyang kaarawan, ang kanyang ika-60 kaarawan. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bintana at marahang hinawi ang kurtina. Sumilip ang sinag ng buwan na malapit ng magpaalam habang sa di kalayuan ay may mumunti ng bahid ng liwanag. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang mga baga ng sariwang hangin ng probinsya. May ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon, para sa panibagong taon, bulong niya sa hangin. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Sa kanyang maliit na kusina, inihanda niya ang lahat ng sangkap para sa kanyang espesyal na suman. Hindi ito ang karaniwang suman na itinitinda niya sa palengke araw-araw para may maipantustos sa pag-aaral ng kanyang mga anak noon. Ang suman na gagawin niya ngayon ay naiiba. Gagamitin niya ang pinakamalapot na gata, ang pinakamaligat na malagkit, at ang pinakamatamis na asukal na pula. Ito ang paborito ni na Alon, tala, at sinag noong sila'y mga bata pa. Habang mahusay niyang binabalot ang malagkit sa dahon ng saging, hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. Sumasariwa sa kanyang isipan ang mga panahong karga-karga pa niya si Sinag sa kanyang likod, habang hila-hila naman sa magkabilang kamay sina Alon at Tala. Maghapon silang maglalakad sa ilalim ng init o ulan. Mailako lang ang kanyang paninda. May mga pagkakataong halos wala silang benta, ngunit hindi niya kailanman ipinakita sa kanyang mga anak ang pagod o panghihina ng loob. Ang makita lang ang kanilang mga mukha, ang marinig, ang kanilang mga halakhak ay sapat na para mapawi ang lahat ng kanyang hirap. Inay, paglaki ko, bibilan kita ng malaking bahay para hindi ka na magtinda. Sabi minsan ni Alon, ang kanyang panganay na may matayog na pangarap. Ako naman po, Inay, bibilhan kita ng maraming damit at sapatos. Yung pinakamaganda po. Segunda naman ni Tala, ang kanyang nag-iisang prinsesa. Ako po, Inay, aalagaan kita habang buhay. Ang laging sabi ni Sinag, ang kanyang bunso na laging nakakapit sa kanyang saya. Napangiti si Ina Ligaya sa mga alaalang yon. Ngayon, natupad na ng mga ito ang kanilang mga pangarap. Si Alon ay isa ng matagumpay na negosyante sa lungsod ng ginto. Si Tala naman ay isang kilalang fashion designer na nakakarating pa sa ibang bansa. At si Sinag
Ang kanyang bunso ay may maganda na ring trabaho at asawa. Salamat po, Panginoon. Ginabayan niyo po sila. Muli niyang bulong habang isinasalang ang mga suman sa kaldero. Lumipas ang umaga. Inayos ni Ligaya ang buong bahay. Naglagay siya ng bagong mantel sa kanyang maliit na lamesa at inihanda ang 3 platong para sana sa kanyang mga anak sakaling maisipan ng mga itong umuwi para sorpresahin siya. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat kahol ng aso ay nagpapatayo sa kanya. Sumisilip siya sa bintana, ngunit lagi lang siyang napapabuntong hininga. Tanghali na, kumain siyang mag-isa. Tinitingnan niya ang 3 bakanting upuan at ang cellphone na nasa tabi niya. Wala pa ring tawag, ni isang text. Baka abala lang sila. Sabi niya sa sarili, pilit pinapanatag ang kalooban. Importante ang mga trabaho nila. Dumaan ang hapon. Ang sinag ng araw na kanina'y mainit at masigla ay napalitan ng malamlam na kulay kahel. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas naging mabigat. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa dingding ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang naghihintay na puso. Sinubukan niyang libangin ang sarili. Nagdilig siya ng mga halaman, nagwalis sa bakuran, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa cellphone na bitbit niya kahit saan siya magpunta. Pagsapit ng gabi, halos sumuko na ang kanyang pag-asa. Ang mga suman na kaninang umagay buong pagmamahal niyang niluto ay nanatiling hindi nagagalaw sa ibabaw ng lamesa. Malamig na. Isa-isang pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong. Nagbago na ba talaga sila? Nakalimutan na ba nila ang kanilang ina? Posible bang sa dinami-dami ng kanilang inaasikaso, ang kaarawan niya ay wala na sa kanilang mga alaala? 10:00 ng gabi. 11:00. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang sarili. Hinahanap ang init na hindi dumating mula sa yakap ng kanyang mga anak. Hanggang sa ang orasan ay tumunog ng hating gabi. Tapos na ang kaarawan niya. Sa wakas, gumuho ang pader na kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol si Ina Ligaya nang walang tunog. Isang pag-iyak na puno ng sakit, pangungulila at pagkabigo. Ang espesyal na araw na pinakahihintay niya ay nagdaan na parang isang ordinaryong araw lamang. Isang araw kung saan siya'y mag-isa at kinalimutan. Dala ng matinding sama ng loob, nagsimula siyang magligpit. Habang dinadala niya ang mga plato sa lababo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Isa sa mga plato ang dumulas. Sa pagtatangka niyang saluhin ito, hindi niya napansin ang sahig na tila mas madulas kaysa sa karaniwan. Nawalan siya ng balanse. At doon nangyari ang lahat. Ang malakas na kalabog, ang matinding sakit, ang pagbagsak hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang buong diwa. Nakahandusay sa sahig ng kusina. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting nilamon ng sakit at kawalan ng malay si Ina Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang screen nito ay nanatiling itim. Walang kahit isang kislap ng pagbati. Walang kahit isang mensahe ng pagmamahal. Tahimik. Walang buhay. Sa 28 palapag ng isa sa pinakamatayog na gusali sa lungsod ng Ginto, ang hangin ay tila mas manipis at mas malamig. Sa loob ng isang conference room na napapalibutan ng salamin, kung saan tanaw ang buong syudad na parang isang kumikinang na mapa, naroon si Alan. Nakatayo sa dulo ng isang mahabang lamesang gawa sa makintab na mahogany. Siya ang sentro ng atensyon. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay matatag at may awtoridad. And so, gentlemen, anya, habang itinuturo ang isang komplikadong graph sa malaking screen, with an initial investment of 50 million pesos, we are projecting a 300% return within the next 2 fiscal years. This isn't just a project. This is the future of urban development. Ang mga mamumuhunan
Mga lalaking nakamamahaling suit at may mga seryosong muka ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay tumatango, napapahanga sa kanyang husay. Ito ang mundo ni Alon. Isang mundo ng malalaking numero, matataas na pangarap, at walang puwang para sa pagkakamali. Dito, siya ang hari. Siya si Kuya Alon, ang batang negosyanteng hinahangaan ng marami, ang panganay na pinalaki sa hirap, ngunit ngayon ay naliligo na sa karangyaan. Sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang mahinang panginginig na siya lang ang nakaramdam. Sinulyapan niya ito nang hindi nagpapahalata. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Ipinagwalang bahala niya ito. Marahil ay isa lang sa mga kamag-anak nilang nanghihingi na naman ng pabor. Isang malaking abala. Ngunit muling nag-vibrate ang telepono. At muli, sa pagkakataong ito, may kasama ng pagpupumilit. Nakita ng isa sa mga investor ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. "Is everything all right, Mr. Alon?" Tanong nito. "Perfectly fine." Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumiti. "Just a minor distraction." Ngunit sa ikaapat na pag-vibrate, hindi na niya natiis. May bumulong sa kanyang isipan na maaaring importante ito. Humingi siya ng paumanhin at mabilis na lumabas ng conference room. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Sino ba ang nang-iistorbo sa pinakakritikal na sandali ng kanyang karera? "Hello?" Pambungad niya sa tumawag. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. "Hello? Si Alon ba ito? Anak ni Ligaya?" Tanong ng isang garalgal na boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. "Ako nga." "Sino to?" "Ako ito, iho. Si Aling Ising, kapitbahay ninyo. Pasensya ka na sa abala, pero kailangan ninyong malaman. Ang nanay mo, si Ligaya. Isinugod namin dito sa ospital ng bayan. Nahulog siya kagabi sa kusina. Mukhang nabalian ng buto sa binti." Natigilan si Alon. Ospital? Nabalian? Ang mga salita ay tila nag-ehersisyo sa loob ng kanyang ulo. Ngunit ang unang emosyong kanyang naramdaman ay hindi pag-aalala. Ito ay frustrasyon. Bakit ngayon pa? Bakit sa araw na ito? Okay po ba siya? May doktor na po bang tumingin? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Oo, iho. Pero kailangan daw operahan. At isa pa, kailangan niya ng magbabantay. Mag-isa lang siya dito. Naaawa ako." Napapikit si Alon at napahilot sa kanyang sentido. Magbabantay. Operasyon, gastos, oras, mga bagay na wala siya sa ngayon. "Sige po, Aling Ising. Maraming salamat sa pagtawag. Ako na po ang bahala." Anya bago ibaba ang telepono. Bumalik siya sa conference room, ngumiti, at tinapos ang kanyang presentasyon na para bang walang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at matatalinong salita, ang kanyang isip ay nag-iisip na ng paraan kung paano malulusutan ang panibagong problemang ito. Pagkatapos ng meeting, agad niyang tinawagan si Tala. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Ang bumungad sa kanya ay malakas na tugtog at ingay ng mga tao. "Hello, kuya? Why are you calling? I'm in the middle of a fashion show." Sigaw ni Tala, halos hindi marinig. Nasa ospital si inay. Nahulog daw, kailangan operahan. Diretsong sabi ni Alon. Natahimik sandali ang kabilang linya. "What? Is she okay? Paanong nangyari?" "Hindi ko alam ang buong detalye. Ang punto ay kailangan niya ng magbabantay. Hindi ako pwede. Closing ng deal ko ngayon. Ikaw ang umuwi sa probinsya." "Are you crazy?" Mabilis na sagot ni Tala. "This is an international event. Nakabook na ang flights ko papuntang Paris next week for another meeting. Hindi ko pwedeng i-cancel to. My career is on the line." "Career? Mas importante pa ba yan kaysa kay inay?" Galit na tanong ni Alon.
Huwag mo akong simulan, Alon. Pareho lang tayong busy. Bakit hindi si Sinag ang tawagan mo? Siya ang paborito, di ba? At wala naman siyang masyadong ginagawa. At ibinaba ni Tala ang telepono. Napamura si Alon sa hangin. Paborito. Laging yon ang isinusumbat sa kanya. Puno ng galit, tinawagan naman niya si Sinag. Kuya? Sagot ng bunso nilang kapatid. Ang boses ay laging may halong pag-aalinlangan. Si Inay, nasa ospital. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Alon. Kailangan ng magbabantay. Ikaw na ang umuwi. Si Tala ayaw. Narinig ni Alon ang pag-atras ng hininga ni Sinag. Ano, kuya? Kumusta siya? Basta, umuwi ka na. Ikaw na ang bahala muna. Magpapadala ako ng pera para sa mga gastusin. Pero kuya, nag-aalangang sabi ni Sinag. Kasi may importante kaming lakad ni Hiraya ngayon. At alam mo na, yung trabaho ko. Narinig ni Alon ang isang mahinang bulong sa background. Boses ng isang babae. Boses ni Hiraya. Ano yan, Sinag? Sino yang kausap mo? Si Kuya Mahal. Sabihin mo hindi ka pwede. Narinig ni Alon na utos ni Hiraya. Pero kuya, hindi talaga pwede ngayon eh. Siguro bukas o sa makalawa, sabi ni Sinag, halatang napipilitan. Doon na sumabog si Alon. Walang hiya ka, Sinag. Pati ba naman nanay natin, ipagpapalit mo sa lakad nyo ng asawa mo? Anong klaseng anak ka? Upang mapagsama-sama ang lahat, gumawa siya ng conference call. Makinig kayong dalawa. Sigaw ni Alon nang maging aktibo ang three-way call. Walang may gustong umuwi para sa nanay natin. Matapos lahat ng sakripisyo niya para sa atin, ganito lang ang isusukli natin. Huwag kang umarte na parang ikaw lang ang may pakialam, Alon. Sagot ni Tala. Kung talagang concerned ka, bakit hindi ikaw ang umuwi? Oo nga pala. Dahil mas mahalaga ang pera mo. At ikaw, Tala? Mas mahalaga yung mga damit mo kaysa sa nanay nating nakahiga sa ospital. Ganti ni Alon. Kuya ate, mag-uusap pa kami ni Hiraya kung paano. Sinubukang mamagitan ni Sinag. Manahimik ka, Sinag. Kailan ka pa natutong tumayo sa sarili mong mga paa? Duro ni Alon. Ikaw ang laging inaalagaan ni Inay. Ikaw ang paborito niya. Kaya dapat ikaw ang may pinakamalaking responsibilidad ngayon. Ang pag-uusap ay naging isang sigawan ng paninisi at pagsusumbatan ng mga lumang sama ng loob. Walang gustong magpatalo. Walang gustong umako ng responsibilidad. Para sa kanilang tatlo, si Ina Ligaya ay naging isang problema na kailangang solusyonan, isang abala sa kanilang mga perpektong buhay. Sa huli, napagod si Alon. Huminga siya ng malalim at sinabi sa malamig at business-like na tono. Okay, ganito na lang. Dahil lahat tayo ay busy, ako na ang gagawa ng paraan. Magbabayad ako ng isang private nurse. Kukuha ako ng pinakamagaling para alagaan si Inay 24/7. Ipapadala ko na lang ang pera. Problema resuelto. Isang malamig na katahimikan ang sumunod. Walang tumutol. Para sa kanila, ito ang pinakamadaling solusyon. Isang solusyon na nabibili ng pera. Sige, mahinang sabi ni Tala. Sige kuya, kung yan ang sabi mo, segunda ni Sinag. Ibinaba ni Alon ang telepono nang may halong galit at ginhawa. Galit sa kanyang mga kapatid. Ginhawa dahil hindi na siya kailangang umalis sa syudad. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga gusaling sumusubok abuti ng langit. Sa isip niya, nasolusyonan na niya ang problema. Hindi niya alam, ito ay simula pa lamang ng pagguho ng lahat ng bagay na pinaghirapan niyang itayo. Pinatay ni Sinag ang tawag at ang katahimikan sa loob ng kanilang modernong condominium unit ay biglang naging parang pader na humaharang sa kanyang paghinga. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, hawak pa rin ang cellphone, ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa.
Ang galit sa boses ng kanyang Kuya Alon ay umalingaw pa rin sa kanyang pandinig. Mula sa kusina, lumabas si Hiraya. Dala niya ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang paglakad ay mahinhin. Ang kanyang mga galaw ay puno ng grasya. Sa unang tingin, siya ang perpektong asawa, maganda, maalaga at mahinahon. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang nangungusap ng pag-unawa, ay nagkukubli ang isang isipang kasing talas at kasing lamig ng patalim. "Sino yon, mahal? Mukhang seryoso ang pinag-usapan ninyo." Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing na parang musika. Hindi agad nakasagot si Sinag. Ibinaba niya ang sarili sa malambot na sofa. Sina kuya at ate, si Inay, nasa ospital daw. Inilapag ni Hiraya ang mga tasa sa center table at umupo sa tabi ni Sinag. Agad niyang hinawakan ang kamay nito. Ang kanyang paghawak ay marahan, ngunit para sa kanya, ito ay isang paraan ng pagkontrol. Oh my gosh! Anong nangyari sa kanya? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong halo ng gulat at pag-aalala. Sa isip niya, magaling. Nagsisimula na ang plano. Ikinuwento ni Sinag ang lahat. Habang nagsasalita ang kanyang asawa, si Hiraya ay tumatango. Paminsan-minsan ay bumibitiw ng mga salitang tulad ng "kawawa naman si Inay" o "nakakaka-stress naman yan para sa'yo, mahal." Ngunit ang totoo, ang kanyang isip ay abala sa paghabi ng susunod niyang hakbang. Nakikita niya ang pagkakataong ito hindi bilang isang krisis, kundi bilang isang pambihirang oportunidad. Anong gagawin natin, Hiraya? Nag-aaway na naman sila at gusto nilang ako ang umuwi. Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Hiraya na para bang pasandin niya ang problema. "Mahal, pakinggan mo ako. Gusto ko ang pinakamabuti para kay Inay. Alam mo yan. Pero isipin natin, kung uuwi ka, may iwan mo ang trabaho mo. Paano na yung promotion na inaasahan mo? At isa pa, hindi tayo mga doktor o nurse. Ang kailangan ni Inay ay professional medical care. Hindi ba?" May punto si Hiraya. Naisip ni Sinag. Laging may punto si Hiraya. Mula sa ilalim ng lamesa, kinuha ni Hiraya ang ilang makukulay na magazine at brochures. Inilatag niya ito sa harap ni Sinag. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga larawan ng isang lugar na mukhang resort. May malawak na hardin, malinis na mga silid at mga matatandang masayang nag-uusap. "Tingnan mo to, mahal," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig. "I've been doing some research. Ito ay isang assisted living facility. Parang isang luxury hotel para sa mga senior. May mga nurse sila 24/7. May mga activities pa. Dito, sigurado tayong maalagaan si Inay ng tama." Tinitigan ni Sinag ang mga larawan. Mukha nga itong paraiso. Isang magandang solusyon na mag-aalis ng lahat ng kanilang problema. Mahal, para na rin to sa kapakanan niya. Para hindi na siya nag-iisa sa probinsya. Dito, may mga kaibigan siya. Hindi siya malulungkot. Patuloy ni Hiraya. At hindi na siya magiging pabigat sa atin. Dugtong niya sa kanyang isipan. Habang abala si Sinag sa pagtingin sa mga brochure, nagpaalam si Hiraya na magtutungo sandali sa banyo. Ngunit sa halip na pumasok doon, dumiretso siya sa kanilang silid at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang mensahe. "Hiraya, nasaan na ang pera? Hanggang Biyernes ka na lang. Alam mo na ang mangyayari." Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang malambing na ngiti at napalitan ito ng takot at pagkasuklam. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Malaki ang utang niya sa isang loan shark, isang sikretong pilit niyang itinatago kay Sinag. Ang perang hiniram niya ay naubos sa kanyang mga luho at sa ilang palpak na investment. Ngayon, wala na siyang mapagkukunan, maliban sa isa. Ang mana ni Sinag, ang bahay at lupa ni Ina Ligaya. Bumalik ang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan niyang bilisan.
Kailangan niyang maalis ang matanda sa eksena para malaya niyang makontrol si Sinag at ang pera nito. Pagbalik niya sa sala, ang kanyang mukha ay kalmado na muli. So ano sa tingin mo, mahal? Ako na ang kakausap kay inay. I'm sure maiintindihan niya na ito ang best para sa lahat. Kinagabihan, nagtungo si Hiraya sa ospital ng bayan. May dala siyang isang malaking basket ng mga prutas, mansanas, ubas at peras. Ang kanyang suot ay simple ngunit elegante. Pagpasok niya sa silid, naabutan niya si Ina Ligaya na nakahiga, nakatingin sa puting kisame. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Inay, masayang bati ni Hiraya na para bang siya ang sinag ng araw na dumating para magbigay liwanag. Nabuhayan ng kaunti ang mukha ni Ina Ligaya nang makita siya. Hiraya, iha, naparito ka. Siyempre naman po, inay. Nag-alala kami agad ni Sinag nang mabalitaan namin. Sabi niya habang inaayos ang mga bulaklak sa florera at nilalagay ang prutas sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang mansanas at maingat itong binalatan para sa kanyang biyenan. Si Sinag, hindi ba kasama? Mahinang tanong ni Ina Ligaya. Naku, inay, gustong-gusto po niyang sumama. Mabilis na sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Pero tinambakan po kasi siya ng trabaho. Alam niyo na po, kailangan niyang magsipag para sa kinabukasan namin. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng kama. Nakausap ko rin po si Kuya Alon. Grabe, sobrang abala rin daw po sa isang malaking proyekto. Si Ate Tala naman po, paalis na yata ng bansa next week. Ang gagaling po talaga nila. No? Mana sa inyo, inay. Masipag. Bawat salita ni Hiraya ay tila isang papuri. Ngunit ang epekto nito kay Ina Ligaya ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Malinaw ang mensahe. Abala sila. Wala silang oras para sa'yo. Nakita ni Hiraya ang paglungkot sa mga mata ng matanda. Ito na ang tamang pagkakataon. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang makintab na brochure. Inay, tingnan niyo po ito. May nakita po kami ni Sinag. Isang lugar na napakaganda. Ipinakita niya ang mga larawan. Parang hotel po, inay. May swimming pool pa nga. At ang pinakamaganda po, marami kayong magiging kaibigan doon na kaedad ninyo. May mga activities sila araw-araw. Tiningnan ni Ina Ligaya ang mga larawan. Mga ngiti ng ibang matatanda. Magandang hardin, malinis na paligid. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay larawan ng isang magandang kulungan. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng matanda. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas malambing at mapanghikayat. Dito po, inay, bulong niya. Sigurado kaming aalagaan kayo ng mabuti. May mga doktor at nurse palagi. At hindi niyo na po kailangang mag-alala na nakakaabala kayo sa amin. Ang salitang abala ay tumama kay Ina Ligaya na parang isang malakas na sampal. Iyon pala ang tingin nila sa kanya. Isang abala, isang pabigat. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang brochure na nanginginig ang mga kamay. Ang lahat ng pag-asang natitira sa kanyang puso ay unti-unting naglaho, napalitan ng malamig na katotohanan. Tumingin siya kay Hiraya, ang kanyang manugang, na may ngiti ng isang anghel, ngunit may balak ng isang demonyo. Sa isang boses na halos pabulong at basag, sa nagbabadyang mga luha, nagtanong siya, Ito ba? Ito ba talaga ang gusto ng mga anak ko? Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng magagarang tela ang bumati kay Tala pagbaba niya sa eroplano. Kakalapag lang niya mula sa isang matagumpay na Fashion Week sa Singapore, kung saan ang kanyang koleksyon ay umani ng papuri. Sa kanyang paglalakad sa airport, ang bawat hakbang niya ay may kasamang tiwala sa sarili. Ang kanyang suot, isang itim na pantsuit na siya mismo ang nagdisenyo, ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Siya si Tala, ang bituin, isang pangalan na kilala sa industriya, isang pangalan na pinaghirapan niyang buuin, malayo sa kahirapan ng baryo mapayapa.
Paglabas niya ng arrival area, isang kotseng may driver ang naghihintay sa kanya. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa kanilang mansyon sa isang eksklusibong subdivision, abala siya sa pagbabasa ng mga email sa kanyang telepono. Mga bagong order, mga imbitasyon sa mga event, mga papuri mula sa mga kritiko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang buhay na kontrolado niya. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang maalala niya ang tawag ng kanyang Kuya Alon. Si Inay, ang ospital, ang gulo. Inis siyang napabuntong hininga. Isa na namang problema mula sa probinsya na kailangang asikasuhin. Mabuti na lang at mukhang naayos na ni Alon. Ang solusyon, pera. Laging pera ang solusyon sa lahat ng bagay na ayaw niyang harapin. "We're here, ma'am," anunsyo ng driver. Pumasok si Tala sa kanilang malaki at modernong bahay. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga muebles ay minimalist at mamahalin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang bahay ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Walang masayang welcome home. Natagpuan niya ang kanyang asawang si Miguel sa kanilang malawak na sala. Nakaupo ito sa isang leather armchair, nakatingin sa malaking bintanang salamin na tanawang kanilang perpektong hardin. May isang baso ng alak sa kanyang tabi. Hindi man lang ito lumingon nang maramdaman ang kanyang pagdating. "I'm home," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Inilapag niya ang kanyang Hermes bag sa isang katabing upuan. "Ah, the star has landed," sarkastikong sabi ni Miguel, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay malamig, may pait na hindi maitago. Napakunot ang noo ni Tala. Pagod siya mula sa biyahe at wala siyang panahon para sa anumang drama. "What's your problem now, Miguel?" Dahan-dahang lumingon si Miguel. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghanga para sa kanya, ay ngayoy blanko at pagod. "My problem? My problem is that I can't even remember the last time my wife was actually home, the last time we had a real conversation, the last time you asked how I was." "Oh, please, don't start. It was a business trip. This is for us, for our future." Tumawa si Miguel, isang tawang walang saya. "Our future? Or your future, Tala? Your career? Your ambitions?" Tumayo ito at lumapit sa kanya. May hawak itong isang nakarolyong magazine. Hinagis niya ito sa coffee table sa kanilang pagitan. Ito ang pinakabagong issue ng isang sikat na fashion magazine. Nasa cover si Tala. Ang headline, "Tala, the star that never dims." "You have everything, don't you?" sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Fame, success, admiration, you have it all. But you don't have a heart, Tala. You left it somewhere in the province a long, long time ago. How dare you? I heard what happened." Putol ni Miguel sa kanya. "Your mother. She's in the hospital. And what did you do? You chose a fashion show over her. You chose your precious career over the woman who sold suman under the rain just so you could have a pencil to draw your designs." Ang mga salita ni Miguel ay parang mga punyal na direktang tumusok sa konsensya ni Tala. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, isang kirot na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang imahe ng kanyang ina, pagod ngunit nakangiti, ay biglang sumagi sa kanyang isipan. "You don't know anything." Sigaw niya, ang kanyang depensa ay galit. "It's complicated. You don't understand my family." "No, I understand perfectly," mahinahong sagot ni Miguel. "I understand that you become so obsessed with being a star that you've forgotten how to be a daughter. You've forgotten where you came from. You've forgotten the very person who believed in you before anyone else did." Natahimik si Tala. Ang lahat ng isasagot niya ay tila nawala. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi ni Miguel.
Lumapit si Miguel sa isang drawer at may kinuha mula roon. Isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng magazine, sa ibabaw mismo ng nakangiting mukha ni Tala sa cover. "I can't do this anymore, Tala," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag na. "I can't live with a beautiful stranger. I can't live with a woman who has forgotten how to love." Tinitigan ni Tala ang sobre. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Alam na niya kung ano yon bago pa man niya buksan. "I'm tired," patuloy ni Miguel habang naglalakad patungo sa hagdan. "I'm tired of competing with your ambitions. I'm tired of being second place. Maybe it's time you figure out what truly matters." Naiwan si Tala na mag-isa sa malawak at malamig na sala. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Sa loob, naroon ang mga papeles ng diborsyo. Ang bituin na hindi kailanman lumulubog ay biglang nakaramdam ng kadiliman. Ang perpektong larawan na maingat niyang ipininta sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng malaking bitak sa gitna. At sa bitak na yon, nakita niya ang isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Siya ay nag-iisa. "I can't live with a woman who has forgotten how to love." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Mas masakit kaysa sa anumang kritisismo na natanggap niya sa kanyang karera. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, umaasang mapipigilan ang sakit. Ngunit huli na, ang perpektong mundo ni Tala ay nagsisimula ng gumuho. Ang tagumpay ay may sariling lasa. Para kay Elon, ito ay ang lasa ng isang 20 taong gulang na whiskey. Mamahalin at matapang, nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina. Sa ibaba, ang lungsod ng ginto ay isang dagat ng mga kumikislap na ilaw, isang konkretong gubat na kanyang sinakop. Kanina lang, formal nang nagsara ang deal. Ang 50 milyon ay nasa bangko na at ang proyekto ay opisyal nang magsisimula. Ito na yon, ang proyektong magpapatibay sa kanyang pangalan sa industriya. Ang proyektong magpapatunay na siya, si Alon, na dating naglalako lang ng suman kasama ang kanyang ina, ay isa ng hari. Nagsalin siya ng isa pang baso ng whiskey. Ang usapan kanina sa kanyang mga kapatid ay isang malayong alaala na lamang, isang maliit na aberya na madali niyang nasolusyonan. Isang private nurse. Pera. Ganoon lang kadali. Habang ang mga kapatid niya ay nalulunod sa drama, siya ay gumagawa ng pera. Ganoon sila kaiba. Ngumiti siya sa sarili. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pagmamalaki sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang baso. Isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sarili. Sa kanyang sariling galing, sa gitna ng kanyang pagbubunyi, tumunog ang kanyang laptop. Isang email notification. Mula ito sa kanyang abogado. Marahil ay isang formal na kumpirmasyon ng deal. Walang pag-aalalang binuksan niya ito. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho habang binabasa niya ang mga unang linya. Subject: Urgent. Investment Fund Anomaly. Mr. Elon, I am writing to you with grave concern. We have received an alert from the international banking authorities. The investment firm you partnered with, Viridian Global Assets, has been flagged for fraudulent activities. Initial reports indicate that the entire fund is a shell corporation. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin. Shell Corporation. Fraudulent. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nag-scroll siya pababa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nakita niya ang mga attachment, mga babala mula sa bangko, mga ulat ng investigasyon. All assets have been frozen and are currently untraceable. We advise you to cease all transactions and prepare for the worst. The 50 million pesos is gone. Gone. Nawala.
Ang baso ng whiskey ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbasag nito sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na opisina. Ang gintong likido ay kumalat na parang dugo, isang mantsa sa kanyang perpektong mundo. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Sinubukan niyang tawagan ang numero ng kanyang partner, isang dayuhang may matamis na dila at mga pangakong abot langit. The number you have dialed is no longer in service. Sinubukan niya ulit at ulit. Pareho lang ang sagot. At doon nagsimula ang bangungot. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang investor. Alon, ano itong nababalitaan ko? Nasaan ang pera? Hindi pa siya nakakasagot. Isa na namang tawag ang pumasok. Isa sa mga kontraktor. Mr. Alon, tumalbog ang tseke na ibinayad ninyo. Anong nangyayari? Sunod-sunod. Ang kanyang telepono, na kanina lang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging isang instrumento ng torture. Bawat ring ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga taong kanina lang ay pumapalakpak sa kanya, ay ngayoy mga asong ulol na humahabol sa kanya para sa kanilang pera. Pinatay niya ang telepono, ngunit hindi nawala ang ingay. Ang ingay ay nasa loob na ng kanyang ulo. Ang mga numero, ang 50 milyon, ang mga utang, ang mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan niya hindi lang ng pera, kundi ng tiwala. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang hangin sa kanyang opisina ay tila nauubos. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay bumabagsak ang mga pader. Ang kanyang toreng bakal at salamin ay naging isa ng kulungan. Kailangan niyang makaalis. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmaneho lang siya nang nagmaneho. Ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod ng ginto na kanina'y tinitingnan niya nang may pagmamalaki ay ngayoy tila mga matang mapanghusga. Hindi niya namalayan, ang kanyang mga kamay ay dinala siya sa mga pamilyar na daan. Palayo sa syudad, palayo sa karangyaan, papunta sa lugar na matagal na niyang tinalikuran, papunta sa baryo mapayapa. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa bahay ng kanyang ina. Ang malaking itim na kotse ay tila isang halimaw sa gitna ng mga maliliit at simpleng mga bahay. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang mga parol na papel, ang mga naglalarong bata sa kalye, ang mga nag-iinuman sa tindahan ni Aling Nena. Isang mundong simple, isang mundong payapa, isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang kanilang lumang bahay. May isang ilaw na nakabukas sa bintana ng silid ng kanyang ina. Isang maliit at malamlam na liwanag, ngunit sa kadiliman ng gabi, ito ang pinakamaliwanag na bagay sa kanyang paningin. Isang simbolo ng init, ng tahanan. Naisip niya ang kanyang ina. Ang amoy ng niluluto nitong suman. Ang magaspang ngunit maalaga nitong mga kamay. Ang mga yakap nitong laging nagpapagaan ng anumang problema noong siya'y bata pa. Nais niyang bumaba. Nais niyang tumakbo papunta sa ilaw na yon. Nais niyang kumatok at umiyak sa kandungan ng kanyang ina at sabihing, "Inay, bigo po ako." Ngunit pinigilan siya ng isang bagay na mas malakas pa sa kanyang pangungulila, ang kanyang naglalagablab na hiya. Paano siya haharap sa kanyang ina? Siya, si Kuya Alon ang matagumpay, ang mayaman, ang tagapagbigay. Paano niya aaminin na lahat ng iyon ay isa na lamang kasinungalingan, na siya ay wala nang maipagmamalaki? Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makita ang pagkabigo sa mga mata ng kanyang ina. Kaya nanatili siya roon sa loob ng kanyang kotse, isang duwag na nagtatago sa dilim, isang hari na nawalan ng kaharian. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, biglang umilaw ang screen ng kanyang teleponong kanina pa tahimik. Nag-vibrate ito sa ibabaw ng upuan.
Ang tunog ay tila mas malakas kaysa sa kulog. Kinakabahan niya itong tiningnan. Hindi ito isang galit na investor o isang naniningil na kontraktor. Ang pangalang nakasulat sa screen ay simple lang. 2 salita na gumising sa lahat ng sakit at pagsisisi sa kanyang puso. Inay calling. Nakatingin lang siya sa screen. Ang larawan ng kanyang ina, nakuha noong huling Pasko, ay nakangiti sa kanya. Ang ringtone ay paulit-ulit na tumutunog, isang desperadong pagtawag sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kanyang daliri ay nag-aalangan sa ibabaw ng berdeng answer button. Ngunit hindi niya magawa. Hindi niya kaya. Hinayaan niyang tumunog ito ng tumunog hanggang sa kusa itong huminto. Ang screen ay muling nagdilim at sa katahimikang naiwan, naramdaman ni Alon ang isang uri ng kalungkutan na mas malalim at mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng 50 milyong piso. Dahil sa sandaling iyon, alam niya na wala na sa kanya ang lahat. Ang bigat sa dibdib ni Sinag ay hindi nawala. Sa halip ito ay tila isang batong lalo pang bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Ang mga salita ni Hiraya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. This is for the best, mahal. Professional care ang kailangan niya. Pinilit niyang paniwalaan ang mga iyon. Pinilit niyang isipin na ang paglalagay sa kanyang ina sa isang assisted living facility ay isang gawa ng pagmamahal, hindi pagtataboy. Ngunit ang kanyang puso ay may ibang sinasabi. Tuwing gabi, sa kanyang pagpikit, ang imahe ng kanyang ina ang kanyang nakikita. Hindi ang inaligaya na malakas at laging nakangiti, kundi ang isang matandang babaeng nakahiga sa isang puting kama ng ospital, mag-isa. Isang umaga, hindi na niya natiis. Mahal, may pupuntahan lang akong site meeting. Baka gabihin ako ng kaunti. Paalam niya kay Hiraya. Isa itong kasinungalingan at kinamuhian niya ang sarili para dito. Ngunit ito lang ang paraan na naisip niya. Sa halip na dumiretso sa opisina, ang manibela ng kanyang kotse ay kusa siyang dinala sa daan, pabalik sa probinsya. Ang bawat kilometrong kanyang tinatahak ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang halo ng takot at pananabik ang kanyang nararamdaman. Nang makarating siya sa ospital, nagsuot siya ng face mask at baseball cap. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na bumabalik sa lugar ng kanyang kasalanan. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo at mula sa siwang ng pinto ng silid, nakita niya ito. Ang kanyang ina, natututulog. Ang dating pisnging may kulay ay ngayoy maputla. Ang buhok nitong itim na may mga puting hibla na ay bahagyang magulo sa ibabaw ng unan. Ang isang binti nito ay nakakast at nakaangat. Sa tabi nito ay ang basket ng prutas na dala ni Hiraya, halos hindi pa nababawasan. Pumasok siya ng walang ingay. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama at pinagmasdan lamang ang natutulog na mukha ng kanyang ina. Dito, sa katahimikan ng silid na amoy gamot, lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Walang magarbong brochures, walang matatamis na salita. Ang natira lang ay ang malupit na katotohanan. Iniwan nila ang kanilang ina. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Magaspang ito sa mahabang taon ng pagbabalot at pagluluto ng suman. Ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamalambot na kanlungan sa buong mundo. Ang kamay na ito ang nag-alaga sa kanya, nagpakain at yumakap sa kanya sa tuwing siya'y nadadapa. At habang hawak niya ang kamay na yon, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay kusa ng bumagsak. Tahimik siyang umiyak, isang pag-iyak ng isang anak na puno ng pagsisisi. Inay! Patawad! Bulong niya sa hangin. Kahit alam niyang hindi siya naririnig nito, nanatili siya roon ng halos 1 oras, binabantayan ang paghinga ng kanyang ina, sinasaulo ang bawat linya sa mukha nito. Pagkatapos, tumayo na siya. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo
at umalis ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Dala ang isang pusong mas mabigat pa kaysa dati. Pag-uwi niya sa kanilang condominium, dapit hapon na. Naabutan niya si Hiraya na may kausap sa telepono sa may balkonahe. Ang boses nito ay seryoso at may diin. Iba sa malambing na boses na laging ginagamit nito sa kanya. Basta, siguraduhin mong mataas ang appraisal, narinig niyang sabi ni Hiraya. O, original ang mga alahas. Kailangan ko na ng pera bago matapos ang linggo. Nang maramdaman ni Hiraya ang kanyang presensya, bigla itong lumingon. Nagbago agad ang timpla ng mukha nito. Oh mahal, you're here. Sige, I'll call you back. Mabilis nitong sabi sa kausap bago ibaba ang tawag. Kumusta ang meeting? Tanong nito sa kanya na may matamis na ngiti. Okay lang, nakakapagod. Sagot ni Sinag, umiiwas ng tingin. Sinong kausap mo? Wala. Yung kaibigan ko lang, nagpapatulong sa pagbebenta ng mga luma niyang gamit. Tumangulang si Sinag, ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing hindi ito nagsasabi ng totoo. Pumasok siya sa kanilang silid at nagkunwaring matutulog para makaiwas sa mga tanong. Habang nakapikit, narinig niyang pumasok si Hiraya sa silid at may kinausap na naman sa telepono sa mas mahinang boses. Oo nga, sabi ko. Konting-konti na lang. Kapag pumirma na si Sinag, tapos ang laro, huwag kang mag-alala. Hindi na magiging problema ang matanda. Ang mga salitang iyon, kapag pumirma na si Sinag, tapos ang laro, hindi na problema ang matanda, ay parang mga yelong tumusok sa kanyang tainga. Anong ibig sabihin nito? Anong kailangan niyang pirmahan? Nagbingi-bingihan siya hanggang sa matapos ang tawag. Nang lumabas si Hiraya ng silid, naghintay siya ng ilang minuto bago bumangon. Ang kanyang pagdududa ay naging isang halimaw na kumakain sa kanyang katinuan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa ilalim ng kanilang kama. Naisip niya, marahil ay may tinatago si Hiraya. Habang naghahanap ng kung ano, isang lumang kahon ng sapatos ang kanyang nakapa sa pinakasulok. Hindi ito sa kanya. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ito. Pagbukas niya, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang laman nito ay hindi mga sapatos. Ang nasa ibabaw ay mga resibo mula sa iba't ibang sanglaan. Nakapangalan kay Hiraya. Ang petsa ay sa mga nakaraang buwan lang. Nakasulat dito ang mga bagay na isinangla. Ang Rolex na regalo sa kanya ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang kwintas na pamana ng kanyang lola. Maging ang kanyang college graduation ring. Mga bagay na may sentimental na halaga sa kanya. Sa ilalim ng mga resibo ay may mga sobre. Binuksan niya ang isa. Isang demand letter. Failure to pay the amount of 500,000 pesos, 500,000 hinon will result in legal action. Isa pa. Your outstanding debt now amounts to 1 million pesos. Nanginig ang kanyang mga kamay. Anong mga utang ito? Bakit hindi niya alam? At sa pinakailalim ng kahon, may isang nakatuping dokumento. Isang long bond paper na may itsura ng isang legal na kontrata. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang mga mata niya ay nanlaki sa kanyang nabasa. Special power of attorney. Nakasulat dito na siya. Si Sinag ay nagbibigay ng full, absolute, and irrevocable power and authority kay Hiraya Montesilio Cruz na sell, mortgage, transfer and dispose ng lahat ng kanyang ari-arian, kabilang na ang house and lot located in Barrio Mapayapa under the name of Ligaya Cruz. Sa dulo ng dokumento, may 2 blankong linya. Ang isa ay para sa kanyang pirma, ang isa ay para sa notaryo. Sa sandaling iyon, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang pagpipilit ni Hiraya na ilipat ang kanyang ina, ang mga kasinungalingan, ang mga kahina-hinalang tawag, ang pagbebenta ng kanyang mga alahas, ang mga utang, at ngayon, ito, ang dokumentong ito.
Hindi ito plano para sa kapakanan ng kanyang ina. Ito ay isang plano para makuha ang lahat sa kanya. At ang kanyang ina ay isang sagabal na kailangang alisin. Nabitawan ni Sinag ang papel. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ay isa palang ahas na naghihintay lang ng tamang panahon para tuklawin siya. Ang lamig ng katotohanan ay bumalot sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa sahig na kanyang kinauupuan. Ang mga araw sa loob ng ospital ay magkakatulad. Paggising sa umaga, ang unang bubungad kay Ina Ligaya ay ang puting kisame, sasabay sa agahan ng lasa ng gamot, at sa buong maghapon, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang unti-unting pananakit ng kanyang binti at ng kanyang puso. Ang private nurse na kinuha ni Alon ay dumarating sa umaga at umaalis sa gabi. Mahusay sa trabaho, ngunit isang estranghero. Ngunit ang hapong iyon ay may kaunting pagkakaiba. Dumating ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay, si Aling Ising. May dalang isang maliit na bote ng aceite de manzanilla. Abai, hindi pwedeng puro gamot ng doktor ang inaasahan mo, sabi nito habang marahang inilalabas ang binti ni Ligaya mula sa kumot. Kailangan din nito ng dasal at konting hilot ng magkaibigan. Habang marahang minamasahe ni Aling Ising ang paligid ng bahaging nakakast, nagkukwentuhan sila. Mga kwento tungkol sa mga bagong tsismis sa baryo mapayapa, sa presyo ng isda sa palengke, sa mga bagay na simple at pamilyar. Sa sandaling iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Ligaya. Nga pala, kumare, sabi ni Aling Ising, wala pa bang balita sa mga anak mo? Kailan daw ang operasyon? Napabuntong hininga si Ligaya. Hindi ko alam, Ising. Abala raw silang lahat. Si Alon na raw ang nag-aasikaso ng lahat. Si Hiraya ang huli kong nakausap. Ah, ang maganda mong manugang? Sabi ni Aling Ising. Mabait na bata yon. Nakita ko pa nga siya noong umaga, bago ka raw na aksidente. Patuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa mapunta ang usapan sa mismong insidente. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Sabi ni Ligaya habang inaalala ang gabing iyon. Araw-araw naman akong naglilinis ng kusina. Ngunit ang dulas ng sahig ng gabing iyon, Ising, kakaiba, para akong tumapak sa yelo. Biglang natigilan si Aling Ising sa kanyang pagmamasahe. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa binti ni Ligaya. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang noo ay nakakunot na, para bang may pilit na inaalala. Ano yon, Ising? Tanong ni Ligaya. Ngayon mo nasabi, Ligaya? Dahan-dahang sabi ni Aling Ising. Naalala ko na. Noong umaga ng kaarawan mo, papalabas ako para magwalis sana sa bakuran. Nakita ko si Hiraya na naglalakad papalayo sa likod bahay mo. Bakit? Bumisita ba siya? Hindi ko alam kung bumisita. Ang ipinagtataka ko, may dala siyang isang bote ng mantika. Napakunot din ang noo ni Ligaya. Mantika? Tumango si Aling Ising. Oo, nagtaka pa nga ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya may dalang mantika? Alam ng buong baryo na hindi ka naman nauubusan noon. Ikaw pa nga ang nagpapahiram sa amin kapag kami ang kinakapos. Ang mga salita ni Aling Ising ay parang isang susi na biglang nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa isipan ni Ligaya. Isang pirapirasong alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang alaalang natabunan ng sakit at sama ng loob. Ang umagang iyon, bago ang kanyang pagkadulas, papalabas na siya ng kusina nang makasalubong niya si Hiraya sa may pintuan sa likod. Ay, inay, magandang umaga po, sabi nito, na may ngiti. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata nito. May naamoy si Ligaya, isang amoy na hindi dapat naroroon. Ang bango naman ng suman ninyo, inay. Amoy na amoy hanggang sa labas, sabi pa ni Hiraya
bago nagmamadaling umalis. Ang amoy. Ang matapang na amoy ng mantika. Hindi mantikang ginamit sa pagluluto, kundi mantikang bago na para bang sinadyang ibuhos. Ang mga mata ni Ligaya ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang imahe ni Hiraya at ang alaala ng madulas na sahig ay nagkabanggaan sa kanyang isipan. Ang kakaibang nangiti, ang bote ng mantika na nakita ni Aling Ising, ang pagtanggi ng lahat na alagaan siya, ang pagpipilit ni Hiraya na ilagay siya sa isang home for the aged. Lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang puzzle na biglang nabuo. At ang larawang lumitaw ay isang imahe ng purong kasamaan. Hindi ako na aksidente. Ang kaisipang iyon ay parang isang kidlat na gumuhit itit sa kanyang isipan. Sinusunog ang lahat ng natitira niyang pag-aalinlangan. Sinadya ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang binti. Ang manugang na itinuring niyang parang tunay na anak, ang babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang bunso, ay may kakayahang gawin ito sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa pagiging pabigat. Ito ay mas malalim, mas madilim. Ligaya, ayos ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Aling Ising, ngunit hindi na naririnig ni Ligaya ang kanyang kaibigan. Ang tanging nasa isip niya ay isa lang. Si Sinag, ang kanyang bunso, ang kanyang mabait at mapaniwalaing anak. Nasa panganib ito. Nasa kamay ito ng isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Kailangan niyang balaan si Sinag. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan, sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, umakto si Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na inabot ang kanyang lumang cellphone sa bedside table. Hinanap niya ang pangalan ni Sinag sa kanyang contacts. Anong gagawin mo, Ligaya? Kailangan kong tawagan si Sinag. Hirap niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang daliri ay 1 sentimetro na lang ang layo mula sa call button. Ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, sa sobrang pagmamadali ng kanyang puso, ang cellphone ay dumulas blag. Nahulog ito sa sahig. Ang screen ay nagdilim. Sumubok siyang abutin ito. Ngunit ang sakit sa kanyang binti ay pumigil sa kanya. Naiwan siyang nakatingin sa teleponong nasa sahig, na ngayon ay hindi na niya maabot. Ang tanging tulay niya sa kanyang anak, ang tanging paraan para balaan ito, ay nawala. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng purong desperasyon. Siya ay isang ina, isang bihag sa sarili niyang nasaktang katawan, habang ang kanyang pinakamamahal na anak ay natutulog sa tabi ng kalaban. May mga sandali sa buhay kung saan ang lahat ng iyong pinaniniwalaan, lahat ng iyong pinaghirapan, at lahat ng iyong inakala mong sayo ay biglang guguho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Para kina Alon, Tala at Sinag, ang sandaling iyon ay dumating ng sabay-sabay sa magkakaibang lugar, ngunit may iisang bigat at sakit. Ito ang sandali kung kailan nawala sa kanila ang lahat. Alon sa loob ng kanyang opisina na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, nakaupo si Alon sa sahig. Ang mamahaling Italian leather chair ay nasa likod niya, ngunit mas pinili niyang umupo sa malamig at matigas na sahig na para bang gusto niyang damhin ang kanyang pagbagsak sa pinakaliteral na paraan. Ang kanyang buong paligid ay kalat, mga papel, mga folder na naglalaman ng mga kontratang na ngayon ay wala ng halaga. Sa gitna ng lahat, isang opisyal na dokumento mula sa korte ang nakabuklat. Notice of bankruptcy. Tapos na. Opisyal na. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang opisina, ang mga kotse, ang penthouse unit ay nakatakda ng kumpiskahin. Ang mga bank account niya ay frozen. Mula sa pagiging isang milyonaryo, siya ngayon ay baon sa utang.
Kanina pa siyang nakatulala. Walang emosyon. Parang isang estatwang nabasag. Ang pagod at stress ng mga nakaraang araw ay tuluyan ng umubos sa kanyang lakas. Ngunit sa ilalim ng pamamanhid na yon, may isang damdaming nagsisimulang umusbong. Hindi galit, hindi lungkot, kundi hiya. Isang matinding kahihiyan na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang pagmamalaki sa mga mata nito tuwing may medalya siyang iuwing galing sa eskwela. Ang galing-galing talaga ng panganay ko, lagi nitong sinasabi. Malayo ang mararating mo, anak. Saan siya dinala ng kanyang narating? Sa sahig ng isang opisinang hindi na sa kanya, nag-iisa at talunan. Sa sobrang paghahangad niyang maabot ang tuktok, hindi niya namalayang ang pundasyong kanyang inaapakan ay gawa pala sa kasinungalingan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pangingilid ng mga luha. Tala pag-uwi ni Tala sa kanilang mansyon, ang katahimikan ay mas malalim kaysa dati. Ang unang senyales ay ang bakanteng espasyo sa garahe kung saan dating nakaparada ang kotse ni Miguel. Pumasok siya sa loob. Ang bahay ay malinis pa rin at perpekto, ngunit may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Umakyat siya sa kanilang master's bedroom at doon nakita niya ito. Ang walk-in closet ni Miguel, bukas at walang laman. Ang mga mamahaling damit, ang mga sapatos, ang mga relo, lahat ay wala na. Ang tanging naiwan sa isang sulok ay isang luma at kupas na t-shirt. Ito ang paboritong t-shirt ni Miguel. Ang suot nito noong una silang mag-date. Ang t-shirt na minsan niyang sinabihang itapon na dahil mukha na itong basahan. Kinuha ni Tala ang t-shirt. May amoy pa rin ito ni Miguel. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng walang lamang aparador, at humagulgol. Hindi ito isang iyak ng isang bituin. Ito ay iyak ng isang babaeng iniwan. Isang iyak ng isang asawang nabigo. Isang iyak na puno ng panghihinayang. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang lahat ng pabalat ng magazine, ang lahat ng papuri, lahat ay nawalan ng kulay. Ano ang halaga ng isang magandang damit kung wala na ang taong hahangaan ka habang suot mo ito? Ano ang halaga ng isang malaking bahay kung wala ka ng kasamang uuwi dito? Naalala niya ang huling sinabi ni Miguel, I can't live with a woman who has forgotten how to love. Ngayon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, naintindihan na niya. Ang pag-ibig na kinalimutan niya ay hindi lang para kay Miguel. Ito rin ang pag-ibig para sa kanyang ina. Ang pag-ibig na siyang pinagmulan ng lahat. Sinaghawak pa rin ni Sinag ang special power of attorney. Ang papel ay lukot na sa kanyang mga kamay dahil sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mundo ay yumanig sa pundasyon nito. Narinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya. May dalang mga shopping bag. Ang kanyang mukha ay masaya at walang muwang. Mahal, look what I bought for you. New shoes. Masayang sabi nito. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Sinag, ang pamumutla, ang galit sa mga mata nito, at ang papel na hawak nito, ang nangiti ni Hiraya ay biglang naglaho. Alam na niya. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nagsisimulang manginig. Hindi sumagot si Sinag. Tumayo siya. Dahan-dahan. Ang bawat galaw niya ay puno ng isang bigat na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya sa kanya. Inihagis niya ang mga papeles sa mukha nito. Ang mga resibo ng sanglaan, ang mga demand letter, at ang ESPA. Kumalat ang mga ito sa sahig na parang mga patay na dahon. Ano to, Hiraya? Tanong ni Sinag.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakatakot. Ano ang lahat ng ito? Sinubukang magsinungaling ni Hiraya. Mahal, let me explain. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Huwag mo na akong lokohin, sigaw ni Sinag. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nagkaroon ng lakas ng isang kulog. Lahat ng ito, ang mga utang mo, ang pagbebenta mo sa mga gamit ko, ang pagpaplano mong kunin ang bahay ni inay, lahat ba ito ay isang malaking laro lang para sa'yo? Doon na sumuko si Hiraya. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinag. Wala nang silbi ang pag-arte, kaya't ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katapangan. Tumawa siya. Isang tawang mapakla at puno ng pangungutya. Laro? Ulit niya. Oo, Sinag. Isa itong laro. Isang survival game. At sa larong ito, kailangan mong maging matalino. Isang bagay na hindi mo kailanman natutunan. Bakit? Tanong ni Sinag. Ang kanyang puso ay nadudurog. Bakit mo to ginawa sa akin? Sa amin? Bakit? Lumapit si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Dahil pagod na akong maging anino ng perpektong pamilya ninyo. Pagod na akong makinig sa mga kwento tungkol sa inaligaya at sa kanyang mga sakripisyo. Siya. Lagi na lang siya. Samantalang ako, kailangan kong magmakaawa para sa kaunting atensyon mo. At ikaw, duro niya kay Sinag, napatunayan ko lang ang matagal ko nang alam. Isa kang duwag, isang mahina, isang batang lalaki na nagtatago pa rin sa likod ng saya ng nanay niya. At oo, ginawa ko ang lahat ng ito. At kung hindi ka lang sana naging tanga, sana ngayon, tayo na ang may-ari ng lahat. Ang bawat salita ay isang sampal, isang saksak, isang lason. Hindi na kumibo si Sinag. Wala nang salitang maaaring lumabas sa kanyang bibig. Ang sakit ay sobra-sobra na. Kinuha ni Hiraya ang kanyang bag. Kinuha ang perang nakatago sa cabinet at naglakad papunta sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Salamat sa lahat, Sinag. Pero tapos na ang laro. At ikaw ang talo. At isinara niya ang pinto. Naiwan si Sinag sa gitna ng kanilang kondominium na ngayoy isang malaki at tahimik na testamento sa kanyang katangahan. Ang pag-ibig na kanyang inakala ay totoo, ay isa palang panloloko. Ang babaeng kanyang pinangarap, makasama habang buhay, ang siyang sumira sa kanyang buhay. Sa magkakaibang sulok ng kanilang magagarang kulungan, ang tatlong magkakapatid ay sabay na napaluhod sa kanilang mga pagbagsak. Wala ng pera, wala ng karera, wala ng pag-ibig, nawala na ang lahat. At sa gitna ng kawalan, sa gitna ng pinakamatinding sakit na kanilang naramdaman, isang imahe lamang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan, ang mukha ng kanilang ina. Ang tanging taong hindi nila binigyan ng halaga, ang tanging taong naiwan nila. Ngayon, sa kanilang pag-iisa, siya ang tanging kanlungan na gusto nilang uwian. Ngunit mayroon pa bang tahanang naghihintay para sa kanila? Ang daan pabalik sa baryo mapayapa ay hindi nagbago. Ito pa rin ang makitid na kalsadang sementado na may mga patch ng graba na napapaligiran ng malalawak na bukirin at mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Para sa isang estranghero, ito ay isang payak at tahimik na tanawin. Ngunit para kay Alon, ang bawat kilometrong kanyang tinatahak ay isang paglalakbay pabalik sa panahon, isang pagharap sa multo ng kanyang nakaraan. Wala na ang kanyang mamahaling kotse. Ipinagbili niya ito sa napakamurang halaga para lang may pambayad sa ilan sa kanyang mga pinakaurgenteng utang at may pamasahe pa uwi. Ngayon, nakasakay siya sa isang luma at maalog na bus, siksikan sa mga pasaherong may dalang mga bayong ng gulay at mga manok. Ang amoy ng alikabok at pawis ay nanunuot sa hangin. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Isang amoy
na dati bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pag-alog ng bus, pakiramdam niya ay lalo siyang nilulunok ng kahihiyan. Siya si Elon Cruz, ang CEO, ang kinikilalang business prodigy, ay umuuwing bigo, isang talunan. Walang dala kundi ang damit sa kanyang katawan at ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Nang sa wakas ay huminto ang bus sa bukana ng kanilang baryo, dahan-dahan siyang bumaba. Ang sikat ng araw sa hapon ay tila mas nakakasilaw dito. Ang hangin ay tila mas dalisay. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha ng kanilang mga kapitbahay. May mga bumati sa kanya. "Uy, Alon, napasyal ka." Ngumiti lang siya ng pilit at bahagyang tumango. Binibilisan ang kanyang paglakad. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang makita ang kanilang mga tingin. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, bumabagal ang kanyang mga hakbang. Ang bawat yapak ay tila mas bumibigat. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy at semento na dati kinahihiya niya at itinuturing na maliit para sa kanyang mga pangarap ay ngayoy tila isang palasyong hindi niya kayang pasukin. Mula sa malayo, natanaw niya ito. Ang kanyang ina, si Ina Ligaya. Nakahiga ito sa isang lumang silyang yantok sa kanilang beranda. Ang isang binti nito ay nakakast pa rin. Tahimik itong nakatingin sa malayo, sa papelubog na araw. May isang uri ng kalungkutan sa kanyang anyo na hindi pa kailanman nakita ni Alon. Natigilan si Alon sa kanyang kinatatayuan. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinanood niya lang ang kanyang ina mula sa malayo. Hindi niya alam kung paano lalapit. Ano ang sasabihin niya? "Inay, narito na po ako. Inay, wala na po akong pera. Inay, patawad." Ang mga salita ay tila mga buhol sa kanyang lalamunan. Biglang lumingon si Ina Ligaya na para bang naramdaman ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Tanging ang hangin lang ang maririnig. Nakita ni Alon ang gulat sa mga mata ng kanyang ina na agad na sundan ng hindi galit, hindi panunumbat, kundi ng pag-aalala. At sa mga matang yon, nakita ni Alon ang sarili niyang refleksyon. Isang basag na imahe ng isang anak na naligaw ng landas. Dahan-dahang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi niya napansin. Si Ina Ligaya ay umiiyak na rin pala ng tahimik. Hindi pa nakakabawi si Alon sa sandaling iyon nang isang tricycle ang huminto hindi kalayuan. Bumaba mula rito ang isang babae, may dalang isang malaking maleta. Ang kanyang damit ay maganda pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay walang kolorete, ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple, at ang kanyang mga mata ay mapupungay sa pagod at pag-iyak. Si Tala. Nagkatinginan ng magkapatid. Ang dating kompetisyon at iringan sa pagitan nila ay napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. Sa isang tingin pa lang, alam na nila. Pareho silang bumagsak. Pareho silang umuwi. Naglakad si Tala palapit kay Alon, walang nagsalita. Tumayo lang sila roon, sa ilalim ng puno na para bang dalawang sundalong sugatan na nagkita sa gitna ng digmaan. At habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog, isa pang figura ang lumitaw, naglalakad sa kalsada. Payat, balisa. Ang kanyang mga mata ay nakatungo sa lupa. Sisinag. Nakita niya ang kanyang mga kapatid, pagkatapos ay ang kanyang ina sa beranda. Huminto siya. Ang bigat ng kasalanan ay halatang halata sa kanyang buong pagkatao. 3 anak, 3 bigong pangarap. Lahat ay nagbalik. Hindi na nila kayang manatili sa malayo. Sa isang hindi nakikitang senyas, sabay-sabay silang naglakad palapit sa bahay. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanilang pagkatalo at pagsisisi. Sisinag ang unang hindi nakatiis. Nang makarating siya sa paanan ng maliit na hagdan ng beranda, napaluhod siya. Yumakap siya sa nakakast na binti ng kanyang ina. "Inay!" Hagulgol niya. "Inay, patawarin niyo po ako. Patawad."
Si Tala ay sumunod, umupo sa sahig, at isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan ng ina. Ang kanyang mga iyak ay walang tunog, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay nagsasabi ng lahat. Si Alon ang huling lumapit. Tumayo siya sa harap ng kanyang ina, hindi makatingin ng diretso. Ang hari ay yumuko. "Inay," sabi niya sa basag na boses, "pasensya na po." Tiningnan ni Ina Ligaya ang kanyang 3 anak, ang kanyang mga anak na nawala. At ngayoy nagbalik. Mga sugatan, basag, ngunit naroroon. Sila ay umuwi. Ang kanyang sariling mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang ina na, sa kabila ng lahat ng sakit ay muling nabuo ang puso. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag, tinapik niya ang likod ni Tala, at itinaas niya ang kanyang kamay para abutin ang pisngi ni Alon. Hindi niya sila sinigawan, hindi niya sila sinumbatan. Sa halip, sa isang boses na puno ng pagod, ngunit puno rin ng walang kapantay na pagmamahal, isang tanong lang ang kanyang binitiwan. Isang tanong na bumasag sa lahat ng pader ng hiya at sakit sa pagitan nila. "Mga anak, kumain na ba kayo?" Ang tanong ni Ina Ligaya ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng takip silim. "Mga anak, kumain na ba kayo?" Walang sumagot sa salita. Ngunit ang kanilang mga mata, ang gutom sa kanilang mga anyo, ang kapaguran sa kanilang mga balikat, lahat ng iyon ay sapat ng sagot. Dahan-dahang sinubukan ni Ligaya na tumayo mula sa kanyang silyang yantok. Agad na umalalay ang kanyang 3 anak, na para bang sa isang iglap ay nagising sila sa kanilang responsibilidad. Maingat siyang inakay ni Alon at Tala papasok sa bahay, habang si Sinag naman ay nag-aayos ng daan para sa kanila. Sa loob ng maliit na kusina, ang lahat ay kumilos nang walang imikan. Si Tala, na sanay mag-utos sa kanyang mga katulong, ay ngayon ang siyang nagsasaing ng bigas. Si Alon, na sanay sa mga steak at mamahaling alak, ay ngayon ang siyang naghihiwa ng sibuyas para sa pritong isda. Si Sinag naman ang nag-aayos ng kanilang maliit na lamesa. Pinanood sila ni Ina Ligaya mula sa isang silya sa sulok. Bawat galaw nila ay tila bago at hindi sanay, ngunit may isang bagay sa kanilang mga kilos, isang uri ng pagsisisi, isang pagnanais na magsilbi na nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga bituin, ay bumalik sa lupa. Nang maihain na ang pagkain, isang plato ng mainit na kanin, pritong galunggong at isang mangkok ng sawsawang suka na may bawang, umupo silang 4 sa paligid ng lamesa. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Tanging ang tunog lamang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato ang maririnig. Tiningnan ni Ligaya ang kanyang mga anak. Si Alon ay kumakain ng mabilis na para bang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Si Tala ay halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain, nakatitig lang dito na parang malalim ang iniisip. Si Sinag naman ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Alam niya, sa ilalim ng katahimikang ito, ay may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Isang bagyo ng mga salitang matagal nang kinimkim. Si Alon ang unang bumigay. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na hapunan. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina, at sa mga mata ng kanyang panganay, nakita ni Ligaya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Kahinaan. "Inay," basag ang boses ni Alon. "Patawad po. Ako po. Nawala po sa akin ang lahat." Ang simpleng pag-amin na iyon ay tila nagbukas ng isang dam. Sunod na napatingin si Tala, ang kanyang mga mata ay namumula na at puno ng luha. "Ako rin po, inay," umiiyak niyang sabi. "Naging makasarili po ako. Masyado kong inisip ang sarili ko, ang karera ko, kaya pati si Miguel. Iniwan na po ako. Patawad po kung kinalimutan ko kayo."
Naramdaman ni Ligaya ang pagbigat ng kanyang paghinga. Hinawakan niya ang kamay ni Tala sa ibabaw ng lamesa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si Sinag naman ang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Ako po, inay. Ako po ang may pinakamalaking kasalanan sa inyo. Simula niya, napatingin sina Alon at Tala sa kanilang bunsong kapatid. Hindi lang po ako naging mahina. Nagpabulag po ako. Huminga ng malalim si Sinag na para bang kumukuha ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, ibinuhos niya ang lahat. Si Hiraya po, may malaki siyang mga utang, inay. Ipinagsangla niya ang mga gamit ko nang hindi ko alam. At plinano niya pong kunin ang bahay at lupa ninyo. Ano? Sabay na sabi ni na Alon at Tala. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng gulat at galit. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Tumingin siya sa nakakas na binti ng kanyang ina at ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. At ang pagkahulog ninyo, inay? Humagulgol siya. Hindi po yon aksidente. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Anong ibig mong sabihin? Nilagyan niya po ng mantika ang sahig sa kusina. Sabi ni Sinag, bawat salita ay parang isang saksak sa kanyang sariling dibdib. Sinadya niya po iyon para maging dahilan na mailagay kayo sa home for the aged, para malaya siyang makakilos. Ako po ang may kasalanan. Patawad po, inay. Ang revelasyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng kanilang hapagkainan. Si Tala ay napaahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Si Alon ay tumayo, ang kanyang silya ay lumikha ng isang malakas na tunog. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakikita ng kanyang mga kapatid kailanman. Hayop siya! Sigaw ni Alon. Nasaan siya, Sinag? Papatayin ko siya! Ngunit sa gitna ng lahat ng galit at gulat, si Ina Ligaya ay nanatiling tahimik. Nakatingin lamang siya sa kanyang 3 anak na ngayoy basag na basag sa kanyang harapan. Ang katotohanan tungkol kay Hiraya ay hindi na bago sa kanya, ngunit ang makita ang sakit sa mga mukha ng kanyang mga anak dahil dito ay isang panibagong sugat. Dahan-dahan, sa tulong ng kanyang tungkod, tumayo siya. Tumahan na kayo, mahinahon niyang sabi. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Hinaplos niya ang likod ni Sinag na nakayuko pa rin. Hinawakan niya ang braso ni Alon na nanginginig sa galit. Tiningnan niya si Tala na patuloy sa pag-iyak. Ang pera, ang bahay, ang lahat ng material na bagay. Nawawala ang mga yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Masakit ang ginawa niya. Oo, ngunit ang sugat na yan ay maghihilom. Tiningnan niya sila isa-isa. Pero ito, sabi niya, habang iginagalaw ang kanyang kamay upang sakupin silang 3. Ang pamilya